Pero ang alam ko nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ma'am, so clarify lang po, sa ngayon wala pa kayong naririnig na amount na ipinapangako po for lawmakers to supposedly support yung impeachment? Ay, wala pang usapin tungkol sa impeachment. Sa totoo lang, nagtatawag ako para sa wedding ng anak ko, yung pinag-aablahan ko. For now, ang aking bunso, yung dating governor ng Ilocos Norte, vice gov siya ngayon. Ayun, last wedding sa pamilya. Yun na lang inaatupag ko muna. Wala munang politika. Out muna. Pero I wanted to comment also on PhilHealth, ano? Kasi nakita natin na buo sa wakas yung 60 billion na sinabi ng Korte Suprema isole sa PhilHealth dahil may batas. Ako'y nangangamba dito sa tinatawag natin na the keenness, the eagerness of the national government to gouge the government corporations. Parang parating sinasabi may excess revenue, excess funds ang PhilHealth. Yun ang dahilan nun. Pagkatapos nun, yung PDIC, nanganganib yung mga bangko kasi 107 billion na naman ang kinuha. Tapos para itatag yung Maharlika, di ba, yung DBP at LBP nagpasaklolo kasi nakuhanan sila na napakalaking pera, naging tagilid tuloy at kine-question sila. Ganon din yung GSIS na ginagamit sa napaka-questionable na mga investment kuno sa Alter Energy, DG Plus, NISE, kung ano-ano, NISIN, parang ano bang ginagawa nila sa ating GOCC? Bakit atat na kunin to na ito na lamang ang kumbaga mga korporasyon na bumubuhay sa atin? Opo. Ma'am, sorry, sasegue lang po ako sa Joint Congressional Oversight Commission na binabanggit po ni Senator Win Gatchalian na Yes, that's bubuuin. correct. Opo. Will you support that, ma'am? Anong thoughts niyo po on that? Well, I think that's a good move, but I cannot understand exactly how it will operate, and it was not discussed who would be part of it and what its powers and functions would be. Nabanggit lang oversight, as we all know, Congress has that third power in addition to budget making as well as legislation. May oversight power, which actually in the Philippines is largely underutilized. So maganda naman na magkaroon ng oversight. I think that's another good move. But we have to be very, very specific and strategic about its use. Mamaya, mauwi na naman yan sa katutak na investigasyon sa flood control, sa katutak na organisasyon. May task force sa public works, nagkaroon ng task force din sa Contractors Association, nagkaroon ng ICI, may Blue Ribbon, may House Investigation, may CIDG, kung ano-anong investigasyon, wala naman nakukulong. Kaya, eto nga, nauwi tayo sa napakaliliit. Ika nga, mga dilis, dulong, sardinas lang ang nakukulong. Yung big fish ay talagang nananatiling malaya pa rin. Yan ang Opo. mahirap eh, yung oversight. Sana, totoong oversight. Opo. And ma'am, last, sorry, balik po ako sa impeachment. Sabi po ni Sen Win kahapon, hindi po nila napag-usapan yung impeachment, puro budgetary requirements lang po and impact to the people. Your reaction lang din po, Sen. Oo naman, napipilitan lang ako at talagang maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunuan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NEP. Pagkatapos nakita ko yung mga farm to market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind and does not make an investment for future development. Thank you po, ma'am. Sunod po si Ate Mayan, ang Net 25. Hi, Mayan.
She disappeared na Magandang kumain umaga, na. ma'am. Ma'am, Kumusta na? ako lang. Mabuti naman po. Happy New Year po. Ma'am, magdadalawang buwan na kasi hindi po mapasok si Senator Bato de la Rosa. Meron po ba kayong balita tungkol sa kanya? Nung dati, nung umpisa, talagang nagte-text pa yun sumasagot pa Pero ngayon, hindi na sumasagot. Nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy, at saka yung mga anak. Pero, ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ang akin lamang bakit announce ng announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Tingin niyo, ma'am, ano yung motive? Bakit kung may warrant itinatago ng ombudsman or ng DOJ? Hindi ko nga maintindihan parang tinatakot Ah, at di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo ng paiba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan ano na inaantay. Ma'am, yun lang po yung tanong ko. Thank you po. I'm not sure why they're dangling this like a Damocles sword over Senator Bato de la Rosa. I think it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers.